At nakakatuwa po, no? Mukhang walang bakante upuan ngayon. Hallelujah. Amen. At ang daming mga kabataan, no? And one of the vision of the OCGM na in-impress sa akin ng Panginoon, dadami mga kabataan dito. No? Dadami mga kabataan dito, no? Lalo-lalo na yun yung movement na sinabi sa Bible, your youth will dream dreams and will see vision. No? And will have a selfless faith. No? So, alam natin mga kabataan, sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Amen. At ang prayer natin nawa ito ay matupad, no? Ang prayer natin ito ay matupad. Matutupad lamang ito kung talagang magpapasakop tayo sa Diyos na buhay. Amen. Palakpakan muli natin ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. At tunay nga yung mga patotoo nung nag-encounter, wala pong kayong pagsisising na mararamdaman, no? At yung iba nga gumagastos ng mga 5,000, 10,000 para lang sa mga konsyerto, sa mga makamundong mga bagay, no? Yung mga bagay na yun, yun 1,200, no? Abunado nga yung mga leaders kasi sobrang mahal actually nung lugar. Pero kapag ikaw ay may grateful heart, talagang magsuserve ka sa Panginoon. Talagang magbibigay ka sa Panginoon. Pero kung wala kang gratitude, wala kang grateful heart, ang kamay mo ay kibot, di ba? Sa Panginoon. So, let us support our youth. Let us support the ministry, no? Because they are the next generation. At sila po ang magpapatuloy ng pagpatotoo sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. It's never wasted, mga kapatid. At the time with God, devotion, no, kaya lagi nating pinapaigting mas lalo ngayon yung Bible study, yung cell group, lalo na sa mga youth, no? At dun din sa ating mga leaders, no? Let us check, let us monitor, let us pray for one another, no? Let us advise biblically. Let us live biblically. The system here in TOCGM must be biblically. Amen. And hindi yung mga hearsay, hindi yung mga sayings, di ba? Hindi yung head knowledge. No? It must be in the line, in the vision that the Holy Spirit is leading us. Kaya nga napakaganda, devotion pa lang busog na tayo. No? And yung ang sinasabi ho doon, ano ba ang importansya na malaman natin yung series natin? Ano yung series natin? End Time Series. Ano to? Para may information lang tayo na nasa end times tayo? Yun lang ba yun? Hanggang information lang ba tayo? Ano ang importansya na bakit natin pinag-aaralan ang end times? No? For us to know our priority. For us to know kung ano ang dapat nating unahin sa buhay natin. No? Kapatid, ano inuuna mo sa buhay mo ngayon? No? Siyempre, pastor, pera. Kailangan namin ng ikabubuhay. No? Kadalasan naman yun yung inuuna ng tao eh. No? One of their priority is their stomach. No? Is gaining wealth in this world. No? Pero alam niyo ba, mayroong pangako ang Panginoon, mga kapatid, that when we walk by faith and not by sight, favor is always available. Amen? Nabubuhay ka ba para mag-survive lang? Sino dito nakakaranas parang survival, di ba? Survival lang yung buhay mo. Di ba? Hardship, hard work ka ng hard work. Pero sobrang empty ka pa rin. No, sabi nga ng Biblia, makamal mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo, kung ang kaluluwa mo ay mapahamak, wala rin saysay. Amen. Pero kung ito ay sinurrender mo sa Panginoon, no? Your labor is not in vain. No? Lahat ng ginawa mo para sa Panginoon will not be in vain, mga kapatid. Now, sino pong handa na dito, no, sa pagpapatuloy ng salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. Kaya ang title na to, mga kapatid, The Signs of the End Times. Sabihin natin yung title, The Signs of the End Times. Napakahalaga nito para malaman natin ang pinakamahalaga, ang pinaka-priority natin. No? Kasi kapag yung sequence of priority natin ay hindi in order, ano mangyayari sa buhay mo? Disorder. Tama? Kung halimbawa, example, sa pagsusot ng polo na to, kung mali yung unang butones, mali na lahat yan. Tama? Mali na lahat yan, pababa.
No? So, you must know the sequence of your priority. The question is, who is your priority? Who is your God? No? Kung sarili mo lagi inuuna mo, yun ang God mo. Yun ang Diyos mo. Kung pera, trabaho, yun lagi inuuna mo, yun ang Diyos mo. No? Paano mo malalaman kung talagang surrendered ka talaga sa Panginoon? Your lifestyle is worship. Your lifestyle is devotion. Your lifestyle is walking by faith. No? So in the last days, no, makikita natin yung mga signs at narito nga na tayo. No? The Bible prophecies of many events that will occur in the end times. Itong mga pangyayaring ito is categorized as natural signs. Sabihin natin, natural signs. Yan. Spiritual signs. Sociological signs. Technological signs, and political signs. Napakaraming sinyales, no? Sa Biblia na makikita natin. We can look to the Bible says about these things, and if the signs are present in abundance, we can be certain that we are in the last days. Are we in the last days? Sino babasa ng Bible dito? No, siyempre kung hindi ka nagbabasa, hindi ko alam kung nasa last days na ako or what. No? So, pero dun sa mga nagbabasa talaga, are we in the last days? Yes. Basahin muna natin Lucas chapter 21 verse 11. Sabi dito, magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. No? So, dito makikita natin sa Luke chapter 21 verse 11, nilista dito yung some of natural signs. No? Number 1, natural signs. Ano yung mga natural signs? Lindol. No? Sino dito yung talagang naramdaman mo yung lakas ng lindol? No? Naalala ko, may Bible study kami dati kala Sis Edna, biglang lumindol, no? Pero tuloy pa rin ang Bible study. Di ba? Hindi tayo, tara, uwi na tayo, lumindol eh. Hindi gano'n, no? Ibig sabihin, nung lumindol, naramdaman natin, na malakas talaga, no? At meron tayong takot. Bakit? Bakit natatakot ang tao pag lumindol? Siyempre, baka kung anong mangyari, mabaksakan ka o baka bumukas yung lupa at mamatay ka. Diba? There's the fear of death. No? That is one of the natural signs. Taggutom. No? Lahat ba na tayo nakaranas na ng taggutom sa buhay natin? Minsan lang. Yes. No? So, tayo na mga narito, alam natin kung paano yung pakiramdam ng magutom. Pero yung taggutom na sinasabi dito, hindi lang yung minsan ka lang nagutom, talagang magkakaroon talaga ng famine. No? Taghirap. Nakita niyo ba sa internet yung some part of Africa, yung mga bata doon butot balat? No? And some of them, ang kinakain talaga na nila yung actually lupa na lang talaga eh. No? And there are times in Israel, no, yung time ni Prophet Jeremiah, alam niyo ba nagkaroon ng cannibalism? No? If you will read Lamentation or Panaghoy, kung nabasa niyo na yon, no? On those days, nagkaroon ng cannibalism because of war, and the result of war is famine. No? Ganun. At nangyayari yan ngayon. Ukraine and Russia, na-stop na ba yung gera? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Sa Israel, na-stop na ba yung gera? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. At lalong umiigting yung sa West Philippine Sea. Amen? So, what are we doing, church? Ano ang dapat ginagawa ng mga iglesia or ng mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo? Magrebelde sa gobyerno? Yun ba dapat natin gawin? Mag-status sa Facebook ng mga ng mga mema, ng mga pangbida-bida, ng mga posts? Ganun ba yun? Ng mga kunwari, matalino, may alam? Ganun ba ginagawa ng mga Kristiyano? Ang ginagawa ng mga Kristiyano, pray for your nation. Amen. Ask the Lord, no, na patuloy na kumilos sa ating bansa, na patuloy na yung ating mga leaders ay mapatubayan ng Diyos.
at patuloy na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating bansa. Amen. Ano mang problema na kinakaharap ng ating bansa? Ano pa? Magkakaroon ng mga salot, no? At sa iba-ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakakilakilabot at kababalaghan buhat sa langit. So ito po yung mga natural signs na sinasabi sa Bible, why we shouldn't interpret every natural disaster as a sign of the end times. An increase in natural disasters seems to be a warm-up. Warm-up pa lang to. Sabi mo sa katabi mo, warm-up pa lang. Ayan. Warm-up pa lang. Pero alam mo ba kung ano ang matatamo ng mga Kristiyano pagdating ng mga ganitong bagay? There is divine protection. No? There is favor ng Panginoon. At talagang i-spare ka dyan ng Panginoon. Pangako niya, hindi kita iiwan, hindi ka pababayaan. Hanggat hindi pa natatapos yung mission mo dito sa sanlibutan, mananatili kang buhay. No? Kahit anong mga bagay dyan. So, the question is, are you doing your mission? Pastor, umattend naman ako ng Sunday. Umattend naman ako ng Bible study. Nagtitestimony naman ako, pastor, sa church. Nagbibigay naman ako ng pera or support, financial support sa church. No? That's all good, no? Pero hindi 'yun ang mission. Alam ba natin hindi 'yun ang mission? Ang mission ay wala sa loob ng church. Ang mission ay nandun sa labas. No? Marami kasi akala nila taong simbahan na sila, okay na sila eh. They think on themselves, born again na sila, born in spirit na sila. No? Pero hindi pa pala. Bakit? Hindi mo kasi ginagawa yung misyon na pinapagawa ng Diyos. No? Or marahil, hindi mo alam kung ano talaga yung mission mo. No? Kung ano ang purpose mo. Kaya mga kapatid, live a purposeful life. Sabihin natin, purpose. No? Hindi survival, no? Hindi competition, no. Live a purposeful life. No? Nakita natin sa Book of Acts si Stephen, no? Yung pinakaunang martyr na namatay, di ba? Para sa Panginoong Kristo doon sa Day of Pentecost. Simula nung nag-outpouring of the Holy Spirit. I see Stephen. No, meron purposeful ang buhay ni Stephen. No? Hindi survival, hindi competition, hindi kung ano. Ang purpose niya is to live for God. What are you living for? No. Para kanino ka nabubuhay? Basta para sa pamilya ko, para sa anak ko, para sa mga apo ko. Okay naman pakinggan, tama? Okay naman eh. But that's not really our purpose as a Christian. Ang purpose ng buhay natin, to live is in Christ, and to die is gain. Yun talaga ang pinaka-purpose ng buhay. No? So, let us continuously tell the world or testify about the gospel, about the good news. No? So, sa Matthew 24 verse 8, anong sabi dito? Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng manganganak. So warm up pa lang yung mga natural signs. Yung mga bagyo, yung mga bagyong Yolanda, mga ganong kalalakas, warm up pa lang yun. Yung COVID-19, no? Pwede bang maulit another pandemic? Pwede. No? Pero huwag tayong magtaka. Nagtaka ba kayo nung nag-COVID-19? Hindi. No? So, hindi nakataka-taka dapat yung sa mga Kristiyano eh. Anong dapat ginagawa ng mga Kristiyano? Laging handa at we are always prepared for anything. Diba? While doing our mission. No? So, ganoon po. Next po, ang makikita natin sa Bible is yung mga negative spiritual signs. Ayan. Ano ba yung mga negative spiritual signs na sinasabi? 2 Timothy 4, chapter 4 verse 3 to 4. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. No? Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig
Hindi na sila makikinig sa sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ayan. Sino naniniwala sa zodiac sign? Sa pamahiin. Hoy, huwag ka magwawalis Mawawala yung swerte. No? Eh di madumi yung bahay, sige. Ayaw mo magwalis. No? So, sino naniniwala sa mga tradisyon na patungkol sa mga Diyos-Diyosan? No? Kung naniniwala ka pa dyan, kapatid, maybe you are not really born in spirit. I say it bluntly. Maybe you are not yet born in spirit. Why? Because the signs na ikaw ay born in spirit ay wala ka ng hilig sa mga bagay na yun. Wala ka ng desire. Wala na yung dati mong pagkatao. No? So, ang nais ng Panginoon, malaman natin yung mga bagay nito, we discover that many people will follow false teachers. No? Uy, merong nagpapagaling doon. Merong krusada. Lapit tayo doon kasi lahat ng pumupunta doon, gumagaling. Siyempre, pupunta yung mga tao naghihimala No? So, maraming nadideceive sa mga ganoon, sa mga himala. Ang tanong, sa dami ng himala, nagbago ba ang tao? Ang himala po ay hindi nagpapabago ng tao. Yes. No? Kahit nga yung pinagaling ng Panginoon, may mga pinagaling ang Panginoon, hindi naman talaga siya din tinanggap na bilang Panginoon Kahit naghimala na ang Panginoon, nakita niyo sa bayang Israel, ilang himala yung ginawa, ang titigas pa rin ang ulo. Because only the Holy Spirit can change our lives. Kung talagang nagpasakop ka sa Panginoon, sinuko mo sa Panginoon ang buhay mo, that you accept Him as Lord, God, and Savior. Amen? Sinabi siya ang Panginoon mo, sino unahin? Ang Diyos. No? Sasabihin natin, mahal natin ng Diyos. No? Pero wala tayong takot sa Diyos. Pwede ba yon? Mahal natin ng Diyos pero wala tayong takot sa Diyos. No? Yung bibig natin, ginagamit natin papuri sa Diyos tapos ginagamit din natin paninira sa kapwa. Pwede ba yon? No? So, talagang magkakaalaman sa end times kung sino talaga ang mga Kristiyano. O nagpapanggap lang. Diba? Kasi yung mga tinatawag na professing Christians, marami yan sa end times na sinasabi sa Bible. No? Kasi ang tunay na Kristiyano, hindi nagbabackslide. I say it bluntly. Ang tunay na Kristiyano, hindi nagbabackslide. Pwedeng nanlamig, pero hindi nagbabackslide. Yung talagang binastos mo yung Panginoon na dati mong kinikilala, hindi talaga tunay na born again yun. Walang nagbabackslide na tunay na Kristiyano. No? It only shows the true colors. Kahit ilang dekada ka na naglilingkod kuno sa ministry, tapos nag-backslide ka, you're not really born again. You're not really born in spirit. Yun ang katotohanan doon. Kasi kung ikaw talaga tumanggap sa Panginoon na kilalang kilala mo ang Panginoon, there's no turning back. Yun ang tunay na Kristiyano. Sinuko mo na nga surrendered na Pwede mo bawiin yun? Hindi. Ang totoo nun, hindi mo talaga sinuko. Nag-altar call ka lang. Diba? Nag-altar call ka lang at sumabay ka dun sa panalangin ng pastor, pero hindi mo naman talaga sa puso mo sincero na sinuko. May mga ganun Diba? Hindi porket anak ka ng pastor, apo ka ng pastor, lumaki ka kuno sa church, ay born again ka. Alam niyo ba yun? Hindi lahat ng nasa church ay Kristiyano. Yes. Sabi pa nga sa book of 1 John, mismong sa loob manggagaling yung mga false teachers. Kung alam natin, kung meron tayong discerning spirit in these last days. No? Paano ka magkakaroon ng discerning spirit? Hindi ka naman nagde-devotion. Hindi ka naman nagbabasa.
ng salita ng Diyos. Hindi ka naman nananalangin. No? Hindi naman nakikita yung sa pagbabago, yung kung paano ka mag-isip, paano ka magsalita, paano yung lifestyle mo. Tapos sasabihin mo, Christian ka. It doesn't follow. It does not connect. A true Christian will never do backsliding. No? Yun ang totoong Kristiyano. Amen? So, yun po, malalaman natin that we are in the last days dahil marami na pong ganyan. No? You are the great pretender. You are the great pretender. Isa kang artista. Oh, di ba? Ang galing ko umarting. Aha. Ang mga magagaling umarte, hindi lang sa Hollywood, marami niyan sa church. That's the signs that we are in the end times. Agree? Yes. Yes. You're not sincere with your relationship with God. You're just after of what the comment of people around you. You are the great pretender. No? So, a true Christian will walk by faith, no? Will walk the vision, will walk in the mission, no? Na inilatag ng Panginoon sa Kanya. No? So, ano yung mission natin, mga kapatid? We are witness, sabi doon, from Jerusalem, from Judea to Samaria, up to the outermost part of the earth. So, sino dito nakapag-share na sa kaninong tao na unbelievers? No? Unbelievers. And one of our first ministry is our family. No? So, from Jerusalem Di ba? So, ibahagi natin ang magandang balita at ipamuhay natin. Yes. No? Ibahagi natin at isabuhay natin. No? Hindi yung you are professing you're a Christian, pero sa lugar nyo, puro kaaway mo yung kapitbahay mo. Di ba? So, it doesn't follow. Unless ikaw yung inaaway. Di ba? Pero kung ikaw yung umaaway, ikaw yung naninira, tapos sabi mo Christian ka, it doesn't follow. No? So, napakahalaga po na malaman natin yung priority. Sabihin natin priority. Mga kabataan, anong priority natin? Games? Mobile games? Anong priority natin? Siyempre, yung iba sabihin, school. Maganda naman sa pandinig, no? School. Yes. No? Anong priority natin? Yung girlfriend ko po. Kasi pumunta kami sa priority lane sa Jollibee. Kaya priority. Nandaya pa sa pila, no? So, yun ba ang priority natin? We must renew our mind by the Word of God. No? Ang priority natin ay gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Tanong, ano yung pinapagawa ng Panginoon? Great Commission. You share the gospel. But how can you share the gospel kung ikaw mismo hindi mo naunawaan yung gospel? Kaya kailangan natin ng devotion. At kapag naunawaan na natin ang gospel, no, magkakaroon talaga ng great revival sa bansang Pilipinas. Matutupad yung sinabi ni Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. No? They will stand firm in the righteousness of God. So yun po ang ating patuloy na isulong, no, sa ating mga pamilya. Walang iba kundi ang pagkakilala sa Diyos, yung relationship natin sa Panginoon. No? Because there are false teachers, no, nabanggit din kanina sa devotion, yung deception, yung mga hearsay, yung mga chismis. No? Mga Pilipino, mahilig dyan chismis. Yung mga cultic groups will increase. Occultism, no? With many choosing to follow New Age or pagan religion. So marami i-follow yung mga sinasabing mga pagan practices. No? So, on the positive side, ang sabi naman sa Joel chapter 2, kasi may negative and positive side, no?
na mangyayari. Sa Joel chapter 2, 28 to 29. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Mga kabataan to, sinatawag doon. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Nangyari na po ba itong Joel 2:28-29? Yes! On the day of Pentecost, nagkaroon ng outpouring of the Holy Spirit. So lahat ba nung nasa lugar na yon nakatanggap ng outpouring of the Holy Spirit? Hindi. Hindi lahat. No? Hindi porket nandun ka sa loob ng church ay tinanggap mo ang Holy Spirit. Ang outpouring of the Holy, or tinatanggap mo yung salita ng Diyos. No? So, yun lamang talaga yung meron ka talagang sincere heart na talagang itaas sa Panginoon ang buhay mo, ipagkatiwala sa Panginoon. No? So, prophecies that there will be a great outpouring of the Holy Spirit. At sabi sa Acts 2:16, basahin natin, ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. So, nangyari na po yun. 2,000 years ago, the day of Pentecost. No? And we are still seeing the effects. Hanggang ngayon, nagkakaroon ng outpouring of the Holy Spirit. Alam ba natin yon? Yes. No? Nagkakaroon yan. Kahit nga ikaw ay mag-isa, nagde-devotion eh. Pwede magkaroon ng outpouring of the Holy Spirit sa iyo. Kasi, iba po yung tinanggap mo ang Holy Spirit sa buhay mo, iba yung puspos ka ng banal na Espiritu. Magkaibang bagay yun. No? Oo, meron kang relationship, sabihin natin, no, sa Holy Spirit, pero wala kayong intimacy or intimate fellowship. Dapat po araw-araw nagpapapuno tayo sa banal na Espiritu. Hindi every Sunday lang. No? Hindi every Sunday kasi may gawain eh. Hindi ganon. Araw-araw. By prayer, by devotion, reading the Word of God, meditation, doon tayo napupuspos ng banal na Espiritu. Amen? So, ang magkakaroon sa last days ng outpouring in revivals and Spirit-led Christian movements and in the worldwide preaching of the gospel message. Ang tanong, kapatid, are you available? Nais mo bang sumama dito sa pinapagawa ng Panginoon? Amen? Or para sa iyo, okay na naka-attend ako? No? So, alam niyo po ba, madadaanan natin yan, no? So, isang pasadahan ko lang. Merong eternal reward. No? Merong 5 crowns, actually, sa Bible, na ibibigay. At merong mga ibig sabihin yung 5 crowns na yon. At alam niyo ba, merong mga hindi makakatanggap nun. Yun yung mga talagang hindi naging sigasig, no, sa misyon na pinapagawa ng Panginoon. No? So, yung ano ka lang, yung okay ka na, di ba? Nag-church ka, na born in spirit ka, no? Tapos, wala kang, kumbaga, hindi mo pinapractice kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. So, you are missing the eternal rewards. Darating yun sa Bema Judgment, no? The judgment seat of Christ. Meron kasing dalawang judgment, mga kapatid. Sa mga Kristiyano, yung Bema Judgment, no? At doon sa mga unbelievers, yung Great White Throne. No? Sa Bema Judgment, hindi ka i-judge kung impyerno ka o langit. Ang i-judge doon, sabi kasi doon sa pinaka Greek word is Bema or Bema, no? Is parang yung sa mga atleta. Awards. Yun ang judging doon. Gets natin? No? Sa kung anong ginawa mo sa buhay Kristiyano mo, meron kang eternal reward. He will crown you with many crowns. No? So, pinasadaan ko lang yun, pero pag-aaralan natin yan in this series, mga kapatid. Are we excited? Yes. So, maybe you are missing out your reward. Maybe maraming nasasayang na panahon kasi hindi mo inuuna ang Panginoon. No? So, kailangan tayo po ay laging
mission-minded or ibig sabihin, yung spirit-led Christian movements. Amen? So, magpaka-aktibo ho tayo sa kung anong pinapagawa ng Panginoon. No? Kasi, pero minsan sabihin natin, busy tayo. Ano po bang pinagkakabisihan natin? Alam niyo po ba ibig sabihin ng busy? In short, it's not important to me. Yun ang ibig sabihin ng busy. Kaya wala kang time sa Lord, hindi kasi importante sa akin yan. Malalaman mo mismo sa sarili mo kung wala kang uhaw at gutom sa salita ng Diyos, meaning it's not important for you. No? Kasi marami pa tayong palusot busy ako ganito, ganyan, mga ganyan. No? In short, it's not important to me. How important the Word of God to you? How important Jesus is to you? No? Kahit puyat ka, kahit pagod ka, magdi-devotion ka. Magnanalangin ka. Sasamba ka. Worship is a lifestyle. Hindi lang yung worship na every Sunday kumanta ka, no? Na parang nagkaraoke ka lang. Binasa mo lang, nagkaraoke ka lang nun Pero hindi mo naman yun yung lifestyle mo. No? Karaoke lang yung ginawa mo, hindi worship. Gets natin, mga kapatid? So, yung hindi ko alam yung kanta, binasa mo lang, no? Karaoke tawag doon, mga kapatid. Hindi worship. Amen? So, we must know our priority. What is important to you? Seek ye first the kingdom of God. Importante, pinakamahalagang relasyon sa lahat ay yung relasyon natin sa Diyos. Makilala natin siya ng tuloy-tuloy sa buhay natin. No? So, ganoon. Tama yung sinabi ni Hunyo, akala mo malalim ka na? Yun sa akala mo. No? Yung ang tagal mong pinag-aralan, marami namang matagal nag-aral, nag-seminaryo pa nga Diba? Nag-Bible school pa, nag-teleologian pa. Pero nag-backslide. No? So, what we need is the infilling of the Holy Spirit. That's what we need. Yung intimacy with God. That's what we need. No? In these last days. Nang sabihin, hindi tayo masway o madaya. No? So, the fulfillment of some end times prophecies seemed impossible until the advent of modern technology. 100 years ago, panahon ni Rizal, alam na nila yung Bible, tama? Kaya nga may no limit ang ire. Ano ibig sabihin no limit ang ire? Touch me na. Huwag mo akong salangin o huwag mo akong hipuin, di ba? No limit ang ire. So, it is biblical yung sinulat ni Rizal na no limit ang ire. Alam na nila yon, no? Kaya nga siya pinersecute at kaya nga siya pinatay. Because of his faith. Dahil sa pananampalataya ni Rizal sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesus. Amen? Dahil sa pagsusulat niya na talagang against naman talaga ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Alam ba natin nakasulat yun sa sulat ni Rizal? Amen? So, yun po ang dapat nating makita in these last days. 100 years ago, hindi naman natin alam yung technology. Hindi alam ng mga tao yun na magkakaroon ng eroplano, magkakaroon ng cellphone, magkakaroon ng mga laptop or gadgets, mga ganyan. 100 years ago, wala namang kaalam-alam ang tao doon. Tama? Diba? Walang kaalam-alam na mangyayari yung mga, pero nakasulat na yun. Diba? 1,000 years ago, lalo na. Diba? Walang nakakaalam na mangyayari yun. Paano natin nalaman that we are in the last days? Dahil nakikita na natin ngayon yung signs. No? So, ang daming deception sa mga vloggers, diba? Sino bang pina-follow mo sa social media? No? Kung sino yung laging pinapakinggan mo, magiging katulad mo na rin eventually. No? So,
ang dapat po nating sundin ay kung ano yung sinasabi ng Panginoon. So some of the judgment in Revelations are more easily imagined in a nuclear age. Doon nga sa Revelation 13, nagpakilala yung Antichrist and said to control commerce by forcing people to take the mark of the beast. So yun po yung mangyayari sa Great Tribulation. And given today's advances in computer chip technology, the tools he will use may very well be here already. Yung gagamitin ng beast or ng Antichrist na kokontrol sa buong mundo, ano yung gagamitin niya sa tingin niyo? Technology. Yan ang gagamitin na Antichrist, no? Para makontrol ang buong mundo. One of the primary tool is technology. No? Na halimbawa, sasabihin sa iyo, ikaw, Roger, noong 1995, ganito yung ginawa mo, ganyan. Kilalang-kilala ka. Kasi nga magpapakilala siya yung Kristo eh. No? Detalyado, kilalang-kilala ka. Noong 2001, nandito ka, nandun ka sa lugar na yon. O, noong 1994, pinanganak mo si ganito, ganyan. Antichrist, ang gagamitin niya technology. He is getting all the data right now. No? Pero, ang hinihintay nga po natin na unang mangyayari para hindi na dadanasin yung Great Tribulation ay ano? Rapture. No? Caught up in heaven. So, sino ba sa sinasabi ng Bible yung mali-left behind? Yung mga great pretender. Yun yung mga hindi mara-rapture. Diba? Pero kung ikaw ay totoo talaga sa Panginoon, yung relationship mo totoo sa Panginoon at hindi pakitang tao lang, siyempre, kasama ka sa rapture. Amen? So, yun na sinasabi, the Antichrist is set to control commerce by forcing people to take the mark of the beast. Yun nga po yung 666. Ang gagamitin niya ay technology. And through the internet, through radio, through television, alam niyo ba, sinisira, pinoprogram na ng Antichrist ang mga tao? Ginagamit ang Disney, ginagamit ang yung mga Netflix, yung mga bagay-bagay, pinoprogram na ganito, ganyan, ganito. Maraming ginagamit na kumpanya, no? At technology na yon. So nakikita niyo kaya yung labas ng mga kabataan, kasi na-program sa internet eh. We are in the last days. Mark 13, verse 10. Basahin natin. Sa next verse, ayan. Sabi dito sa Tagalog, ngunit kailangan munang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita. Tanong, naipangaral na ba sa lahat ng bansa? Hindi pa. Hindi pa naipapangaral sa buong mundo. Meron pang mga remote areas na hindi naaabot. Kaya nga, napakalaga ng ministry yung mga missionary. Yan sa mahalagang ministry yun sa church. No? Dito sa church natin, wala pang ganon. And we must pray, ask the Lord of the harvest, diba, na Lord, magkaroon ng mga ganong movement dito sa DOCGM. Hindi sa loob ng church ang pag-ministry, ang tunay na mission ay nandun sa labas. Alam natin, training lang yun dito. Diba? Kaalaman. Ang tunay na laban ay nandun sa labas, mga kapatid. No? So, through internet, radio, television, the gospel can now be proclaimed to the entire world. Malapit na ba? Malapit na. Pag na-preach na ang gospel, kahit sa Middle East, nakakaabot na kasi internet na eh. Pag na-preach na ang gospel sa buong mundo, ano yung unang mangyayari? Rapture. Caught up in heaven. In a blink of an eye, sa isang kisap mata, lahat ng sa Panginoon ay kukunin mula dito sa mundo. And we will meet the Lord Jesus Christ in the clouds. And there will be a recognition day. Grand Reunion / Recognition Day. Bakit? May awarding dun eh. Yun yung Bema Judgment. No? Ang Bema Judgment, again, hindi ito yung i-judge ka kung impyerno ka o langit ka, hindi.
Para sa mga Kristiyano lang yung Bema Judgment. It is a judge kung meron kang reward o wala. Gets po natin? So, yun po, rapture, and then we'll meet the Lord Jesus Christ in the clouds. And then, kapag tayo ay ready na, no, babalik dito. No, yung iba sa Bible study, alam ko, doon lang din nila nalaman yun eh. And marahil yung ilan dito sa atin, ngayon lang malalaman to. So, the Battle of Armageddon, yung labanan ng pagbalik ng Panginoong Kristo dito sa libutan with the saints, with His followers. Tanong, alam mo ba nakasama ka doon? Marami hindi alam nakasama sila doon eh. Na yung mga nag-glorified body, after that tribulation, dito sa lupa magkakaroon ng great tribulation at magkakaroon ng mag-perform sila ng great army kasama si Satanas at yung false prophet kasama yung Antichrist laban sa King of Kings and Lord of Lords. At doon sa Battle of Armageddon na yon, kasama lahat ng tunay na Kristiyano. Lahat yun. Walang may iwan. Hindi yung nandun ka lang, manonood ka lang, nandun ka, hindi. Lahat yun kasama ng mga anghel yun. Bababa dito sa langit. And then after that, millennial reign of Jesus Christ. So maraming sequence po ito eh. Mahaba ito karoon. Kaya I encourage each and everybody to join cell group, to join Bible study para mas malalim pa nating malaman yung ating series na End Times. No? So bakit po natin ito pinag-aaralan? For us to be reminded of our priority. Ano ang dapat priority natin? Relationship sa Diyos, di ba? Yung ating mission. Yun ang dapat nating i-priority. No? Dahil gusto ng Panginoon, walang mapahamak, ang lahat ay maligtas. Gusto ba ng Diyos may mapahamak? Wala. Pero ang tao ang pumilit sa kanyang kapahamakan. Many will reject the gospel. Sino nakaranas ng rejection? Hindi tinanggap. Okay lang yun. Hindi naman tayo yung ang trabaho natin is mag-share. Hindi tayo yung tagapagligtas. Marami kasing tao ayaw maligtas. Alam ba natin yun? Kahit anong counsel mo, kahit anong pangangaral mo, diba? Hindi tinatanggap yung Word of God. Diba? Ayaw maligtas. Nasa Bible ba yun? Yes. Many will reject the gospel. No? Kaya tayo mga kapatid, let us continuously walk in our mission and wag natin pong masyadong damdamin yung mga rejection. Tuloy-tuloy lang po tayo. So number 4, political science. Kamusta po ang politika sa Pilipinas? Masaya ba? Magulo. No? Wala po sa mga leaders ang pag-asa ng isang bansa. Hindi nakasalalay sa mga leaders. Sa Diyos. At alam mo sino tinatawagan ng Diyos para ma-revive at ma-restore ang isang bansa? Yung mga anak niya. Sino mga anak ng Diyos dito? No? Anong ginagawa natin sa lipunan? Kilala ba tayo sa lipunan bilang salot? O bilang meron tayong talagang magandang halimbawa? No? Are we law-abiding citizen? O tayo ay mga bumabali ng batas, lumalabag sa batas? No? So, political science, the restoration of Israel, 1948, kung maaalala natin ang history, is the single most impressive fulfilled prophecy. Alam niyo ba, pinrapisay na yun? Diba? Ang Israel ay sinugod ng Nazis sa pangunguna ni Hitler. At milyong-milyong mga Hudyo ang pinagpapatay. Gabundok na mga bangkay ng panahon na yon. At naging refugee ang mga Israelites sa Pilipinas. Alam ba natin yan? So, kung alam natin yung history, that is connected to the Bible prophecy. No? So, it is one of the signs, no, na yung political signs na talagang umiigting ang gyera sa politika.
At the turn of the 20th century, no one would have dreamed that Israel would be back in their land. No, nabura ba sa mapa ang Israel? Walang makakapagpabura. Kahit napakaliit na bansa nun. Ang Israel, alam niyo ba, kasing laki lang ng New York. Napapaligiran pa ng mga laking bansa. Kasing laki lang yun ng isang state ng Amerika, kasing laki lang ng New York ang Israel. No? Pero bakit hindi mabura-bura sa mapa kahit anong gera ang gawin sa Israel? Yes, dahil ang bansang yun ay pinili ng Diyos. No? So, hindi yun mabubura sa mapa. Jerusalem is definitely at the center of geopolitics. No, laging nababanggit yan kapag tinakil ang geopolitics and stands alone against many enemies. Sabi sa Zechariah 12:3, on that day, when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all nations. Sabi sa Tagalog, sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem. Ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Hallelujah! Kahit malalaking bansa pa, ay hindi magagalaw ang Israel o ang Jerusalem, mga kapatid. So, ang pangako ng Panginoon kay Abraham, natupad po ba? Yes. At yung pangako kay Abraham, hanggang sa Israel lang ba yun? Hindi. Hanggang sa mga Kristiyano yun. Amen. Those who will bless you, I will bless. Those who will curse you, I will curse. Kaya kapatid, sabi, ang paghihiganti ay sa Diyos at hindi tayo magaganti. Tama? Kasi pangako na yun sa mga Kristiyano, vengeance is mine. Pag gumanti ka na, hindi mo na makikita yung kapangyarihan ng Lord. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, wag kang gaganti. Bagkus, ipanalangin mo silang makakilala sa Diyos. Ipakalangin mo silang magkaroon ng pagbabago at makakilala sa Diyos. Diba? Again, yung pangako, those who will bless you, I will bless. Those who will curse you, I will curse. Naranasan natin yan? Yung mga sumisira sa atin, sila yung masisira. Tama? Pero yung mga nagpapala sa mga anak ng Diyos, pinagpapala din. Ganun yun. Kasi pangako yun ng Panginoon, hindi yun mababali, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be a blessing. Yan. Let's be a blessing to the nation of the Philippines, no? Mag-spread tayo talagang good news, di ba? Ipalaganap natin yung kabutihan ng Diyos, no? Let's be a blessing despite of this mga kaharasang nangyayari sa ating paligid, no? So, all who try to move it will injure themselves. Ang lahat ng gagalaw sa Israel ay naghahanap lang ng sakit ng katawan. No? Ganun ho ang pangako ng Diyos. Matthew 24:6-7. Nation will rise against nation. Nabanggit din kanina ni Brother Barry, no? Huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. No? Malayo pa ang katapusan ng mundo, mga kapatid. Malayo pa. Alin ang malapit? Rapture. Anytime. Habang nagpipreach ako dito, pwede bang mag-rapture? Pwede. Pwede yun. O, halimbawa, pagkatapos ng service, paglabas natin dyan, nag-rapture. Pwede ba yun? Yes. Pwede yun. Anytime. Yun ang malapit na. Ang pinakamalapit ay hindi yung katapusan ng mundo. Sobrang layo pa niyan kasi magkakaroon pa nga ng 1,000 years of millennial reign of Jesus Christ dito sa mundo. No? Malayo pa yung katapusan ng mundo. Malayo pa yung sinasabing bababa yung heaven and earth. Marami pang mangyayari bago yun. Ang pinakamalapit ay, again, rapture. Caught up in heaven. Kaya, sabihin mo ulit sa katabi mo, ano yung sabi mo kanina, papaiwan ka ba? Siyempre hindi. Ayaw ng Panginoon yun. No? So anong dapat gawin natin para hindi tayo maiwan? Obedience. No? Faith. Yung relationship mo sa Panginoon.
Di ba? Yun yung ating paigtingin. At gawin natin yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? So, nations will rise against nations. Wars and rumors of wars are definitely characteristic of political science. Ayan. So, these are just a few. Konti lamang tong mga signs na to. Marami pa tayong tatalakayin sa mga susunod, mga kapatid. No? There are many more. Sabihin mo sa katabi mo, there is more. Yan. Ang dami pa natin kailangang malaman para talaga yung priority natin ay si Lord. Yung hard work natin hindi sa mundo. Huwag tayo mag-hard work sa mundo. Mag-hard work tayo para sa kaharian ng Diyos. For the advancement of the kingdom of God. Amen? Kasi yung pag-hard work natin sa mundo, hindi ko sinasabi masama yung schooling, hindi ko sinasabi masama yung magtrabaho, magnegosyo. No! But that's not your priority. Hindi yun ang priority. Diba? Huwag mong kalilimutan ang priority, huwag mong kalilimutan yung mission na binigay sa atin ng Panginoon. So, sabi doon, God gave us these prophecies because He does not want anyone to perish. 2 Peter 3:9. Bakit binigay yung mga propesya na to, yung mga warning na to? Dahil mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayan. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Amen? Agree? Yes. Hindi siya nagpapabaya. Sino yung nagpapabaya? Ang tao. Yan. Nagpapabaya, no, ang tao, hindi ang Panginoon. Sa kanyang pangako, hindi nagpapabaya ang Panginoon, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ayaw ng Diyos mo yung mapahamak. Mahal tayo lahat ng Diyos. Amen? Ano ang dapat gawin? Magsisi at tumalikod sa kasalanan. Tanong, Pastor, one time, big time lang ba to? Yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan? No. This is everyday lifestyle. Repentance is a lifestyle. Alam niyo po ba ang pinaka-Greek word na pinakakahulugan ng repentance? Change of mind. If you want to change your life, you got to change your mind. Kung ang utak mo, kung mag-isip ka, ay parang nakasangla ka pa rin sa diablo, puro salot ang darating sa iyo. Pero kung ang utak mo, isip malaya, isip tinubos, isip minahal, isip pinili, no? Pinili ka ng Diyos. Yun ang isip mo, renewed mind, no? Talagang pagpapala ang darating sa iyo. It all starts with your mind. Amen? So, ano ba ang laman ng isip natin? Ang hirap naman ng buhay na ito. Oh, totoo naman. Given naman yan. Pero kung yun lagi yung binibigkas mo, yun ang lalakaran mo. Puro hirap. Diba? Kung ano yung binigkas ng bibig mo, yun yung magiging action mo. Kasi ganun ka mag-isip eh. Paano ba mag-isip ang isang Kristiyano? No? Kahit mahirap ang buhay, alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Kahit lumalaki ang tumataas ang mga bilihin, alam ko merong pabor ang Diyos. Hindi ako, kasi sabi doon, hindi nagpapabaya. Oh. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Tayo lang ang nagpapabaya. At alam mo ba kapatid, when you take care of God's business, He will take care of you. Kapag talagang nag-obey ka sa Panginoon, He will take care of you. Alam niyo kung bakit marami parang feeling nila napabayaan sila ng Panginoon? Bakit? Tayo ang unang nagpabaya sa Panginoon. Diba? Hindi mo, ang ginagawa mo, yung mga bagay na hindi naman pinapagawa sa iyo ng Panginoon. No? So, nagpabaya ka. Kaya, feeling mo parang ang layo-layo ng Diyos. No? Pero sabihin mo sa katabi mo, feeling mo lang yun. Ang totoo, sobrang lapit ng Panginoon. Hindi mo lang siya pinapansin. Amen? So there are just a few of the signs that we are living in the end times. There are many more. Are we living in the end times? The answer is yes, we are living in the end times. Walang nakakaalam kung kailan yung rapture or kailan babalik ang Panginoon.
No? The rapture could occur any moment now. God will deal with sin either by grace or by wrath. God will deal with sin. Ulitin ko. No? Lahat ay haharapin niya ng Panginoon yung kasalanan na yan. Lahat ng uri ng kasalanan. Are you under grace or are you under the wrath of God? That's the question. Sino yung mga under grace? Parang di sure yun ba? Ulitin ko Sino yung mga under grace? Parang hindi ka naniniwala No? You are saved by grace. At ang Diyos hindi ka niya pababayaan. No? Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapit kapatid. Yan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Anumang harapin natin, problema, anumang mga pagsubok sa buhay, magtiwala ka sa Panginoon. After all, amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. After all, sino ba ang may-ari ng buhay mo? No? Ang Diyos ang may-ari. No? Pero marami kasing tao sila pa rin yung may-ari ng buhay nila Diba? Hindi, akin to. Yun yung mga hindi tumanggap ng grasya. Pero yung mga totoong tumanggap ng grace, ng grasya ng Panginoon, ang may-ari na ng buhay nila ay ang Diyos. So, ano mang mangyari sa buhay natin, sa Diyos yun Buhay na to ng Diyos, hindi na sa atin to Kasi sa Diyos na yung buhay na ito Pinagkatiwala na natin sa Panginoon. So, ang gagawin natin, yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Obedience. John 3:36, sabi doon, maliwanag to. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Maliwanag po. Lahat ng hindi tumanggap sa Panginoong Kristo, ano yung nananatili? Puot ng Diyos. Pero kung talagang tumanggap tayo sa Panginoong Kristo, ano yung matatanggap mo? Grasya. Ano ibig sabihin ng grasya? Hindi mo yung trinabaho, pinagkaloob, regalo ng Diyos. No? Ang kaligtasan, grasya ba? Yes. Hindi natin yung pinaghirapan. Si Kristo ang naghirap para maligtas ka. Amen? So, sabi doon, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. No? Salamat sa Panginoon. Dahil siya na ang talagang naghirap para sa atin. Yung finished work sacrifice. No? Baka sabihin ng iba, pwede naman ako yung gumawa nun Siyempre may pride, no? Hindi naman kailangan gawin ni Kristo para sa akin yun. Kaya ko yun. 35 years na ako nagpapapago sa Pampanga. No? Alam mo kung anong sagot doon? Kapatid, hindi ka qualified. Hindi ka qualified na tagapagligtas. Isa lang ang qualified, si Jesus lang. No? Walang qualified, lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Ngunit nung tinanggap natin ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Kristo, ang tingin sa atin ng Diyos Ama ay napakaputi. No? Sobrang linis because we are washed by the blood of Jesus. Hallelujah. All glory to the Lord. Amen. For His grace, for His mercy, His love endures forever. Those who do not accept Jesus Christ as their Savior will remain under the wrath of God. Ang good news, public announcement, good news, mga kapatid, it's never too late. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, it's never too late. Yan. Habang may panahon pa, tanggapin na natin yung grasya. Huwag mong sayangin ang grasya. Habang may panahon pa, DOCGM, kumilos na tayo. Amen. No? Yes. Ibahagi na natin yung grasya na ating natanggap mula sa Panginoon habang may panahon pa. It's never too late.
Ngayon, sabi, di ba, maraming pagkakataon ang binibigay ng Diyos sa tao. No? Romans 3:24, last verse na po. Sabi doon, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Sino ang mga malaya dito? Hallelujah! Praise the Lord! Malaya kang magpuri, malaya kang sumamba, anytime, anywhere, malaya kang itaas ang pangalan ng Diyos. Malaya tayong ibahagi, mag-testify about His goodness. Yun ang totoong malaya na tao. Hindi siya nahihiya. No? Natawagin siyang Kristiyano. Do not be ashamed about that name. No? You are in Christ. So, there is nothing you can do to earn salvation. Hindi yung trabaho hindi trabaho ang salvation. Hindi totoo yung 1,000 points sa langit, 1 million points sa langit. That's not true. Dahil walang qualified kahit isa sa atin. Amen. Ang totoo, we are saved by grace. Jesus has paid the price for you. The question is, are you ready for the Lord's return? Amen. Paano tayo naghahanda? No. Paano naghahanda ang isang Kristiyano? Buhay na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at buhay kay Kristo, paglakad sa Kanyang mga bagay na inilatag sa ating harapan. Amen. Yun ang tunay na paghahanda. No? Yung talagang alam natin ang kilala natin ang kalooban ng Panginoon. So, are you ready for the Lord's return? Dalawa lang yun. You are under grace or you are under the wrath of God. So, ngayon, this is the perfect time to confess your sin, and not just to confess your sin, to confess that Jesus Christ is your Lord and Savior. No? Kasi marami, nag-confess lang ng kasalanan, akala nila okay na yun. No? Pero hindi naman nila kinonfess mula sa puso na si Jesus talaga ang kanilang Lord and Savior. So, handa po ba tayo? I want to invite you, church, to stand. No? It's between you and the Lord ngayon, mga kapatid. Ngayong narinig mo ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos na ayaw niya na kahit isa ay mapahamak. Narinig mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Narinig mo kung bakit na prophecy, nasulat ang mga bagay na ito na nangyayari ngayon sa panahon natin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. At nais ng Panginoon manatili tayo sa grasya niya. Amen? Na patuloy na maranasan natin ang grasya ng Panginoon. Right now, kapatid, deep in your heart, you know kung sino talaga ang iyong Panginoon. Right now, ngayon po tayo ay mananalangin. It's between you and the Lord. Tayo po ay manalangin. Our Father God in heaven, we thank you. We give you praise. We give you honor. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na aming narinig sa umagang ito about end times, Panginoon, end times prophecy, the signs of end times. Maraming salamat, Panginoon, na ito'y hindi lang information, Panginoon, kundi ang mga salita mo ito ang magpapatransform sa amin, magkakaroon ng pagbabago ng aming isip, magkakaroon ng pagbabago ng aming buhay, dahil ikaw ang Diyos na kumikilos sa bawat isa na tunay na sumasampalataya sa iyo. Kaya naman kapatid, right now, it's the perfect time to confess your sin, and not just to confess your sin, to confess that Jesus Christ is your Lord and Savior. Yes, Lord God, ang aming mga kasalanan po, Panginoon, sinasatin mo, Lord God, sa puso ng bawat isang narito. Lord, alam mo ang laman ng puso ng bawat isa. Alam mo ang sikreto o tinatago ng bawat isang narito. Alam mo, Panginoon, yung mga unconfessed sin. Maybe, kapatid, meron kang unforgiveness, meron kang bitterness, that is a poison in your heart. Kapatid, right now, confess in Jesus' name. You lift up that curse sa puso mo. You lift up your heart to God, dahil yan ay nagdudulot ng sumpa sa iyong buhay. At nais ng Diyos makalaya ka sa sumpa. Because you are free. Jesus gave us freedom.
Yes, right now, kapatid, you confess deep in your heart, it's between you and the Lord. No? Maybe you have a secret sin na hanggang ngayon inaalagaan mo, pinakatatago-tago mo sa mga tao. And we know na hindi tayo makakapagtago sa Diyos. He knows your heart right now. Kapatid, ilapit natin yan sa Panginoon. Lapit tayo ngayon sa Panginoon. Yes, Lord God, we are here, Panginoon, gathered in this place. We draw near in your throne, Panginoon. Lord God, tinataas namin ang aming mga puso sa iyo, Lord God, right now, Panginoon. And kapatid, wherever you are, pwede mong itaas ang kanang kamay mo as a symbol of surrender, as a sign that you trust God with all your heart, as a sign that you entrust everything in God's hands right now. Pati kasalanan mo, kapatid, lahat-lahat sa iyo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Meron siyang magagawa sa buhay mo. He will make a way. He is the way maker. He is the miracle worker right now. And the Holy Spirit is speaking to each and every one of us right now. Na kung tayo ngayon ay tunay na ating kinonfess ang ating mga kasalanan. Right now, we confess that Jesus Christ is our Lord and Savior. We confess that no one under heaven that was given but Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. We declare, Panginoon, that you are our Lord and Savior. None other than you alone, Lord Jesus Christ. You are our great provider. You are our Savior. You are our healer. And right now, we are free. We are healed. We receive restoration. We receive healing from the Lord. We receive renewing of our minds. We receive restoration and revival. Right now, we speak healing. We speak restoration. Yung mga basag na relasyon, we speak reconciliation. We speak forgiveness. Kapatid, anumang mga tao, mga sa paligid mo, hindi mo pa napapatawad, confess it to God. Live a life of repentance. Change of mind. Live a life for Jesus. Live purposeful life. Live according to His purpose and not according to our will. Lord God, let your will be done. Let your will be done right now sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa puso ng bawat isa. Kaya mga kapatid, tanggapin mo ang presensya, ang banal na Espiritu sa buhay mo right now. Na ang Panginoon na ang siyang maghari right at this moment in your life. Yes, Lord God, maraming salamat, Panginoon, na kami ngayon ay mga pinalaya. Na kami ngayon, Lord God, ay tunay, Panginoon, na pinagpala. Na kami ngayon, Lord God, ay tunay nakatanggap ng kalakasan. Kami ngayon, Lord God, nakatanggap ng kagalingan. Dahil kami ay nakalaya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Wala nang sumpa. And we will be a blessing to each and every one. We will be a blessing to this community. We declare we will be a blessing to DOCGM. We will be a blessing to Golden City. We will be a blessing to the Imus City. We will be a blessing to the Philippines. And right now we speak, Panginoon, rise up, Panginoon, ang iyong mga leaders, Panginoon, dito sa DOCGM, Panginoon. We know, Lord God, we know, we believe and decree that you will raise many leaders, many Christians in this nation, Panginoon. Many Christian leaders, Panginoon, na tatayo sa pananampalataya, tatayo sa salita mo, Panginoon. And as you mentioned, Panginoon, your promise is sure. Your promise is sure, Panginoon, 101% sure, Panginoon, that you will never leave us. You will never forsake us, Panginoon. Kaya kapatid, tanggapin mo ang pabor ng Diyos right now. You receive the favor from God. You are free. You are free. You are free. Hallelujah. We are free to worship the living God. We are free to serve the living God. We are free to declare the goodness of our living God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At kami ngayon, Panginoon, mga pinalaya mo, O Diyos, ay patuloy na hahayo, Panginoon, bilang ilaw at asin sa sanlibutan ito. That will declare, Panginoon, that you are the only way, the life, Panginoon, you're the truth, Panginoon. Actually, we declare, Panginoon, that you are our strength. We can do all things
through you, our Lord Jesus Christ, that gives us strength, Panginoon. And right now, Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, na kami nga po ay tunay na iniligtas mo, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. We give you all praise, Father. We give you all glory. We give you all honor. In the mighty name of Jesus Christ, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.